Bundok ng basura. Gumuho sa isang landfill sa Cebu. Allah! Patay sila! Kung saan 2 ang namatay at 36 pa ang sinasabing nawawala. Ang ba, naka-cut ka sa tugba? Magdi-disclaimer lamang po ako mula sa article na yan ha, na ito ang kasalukuyan pong nangyayari habang sinusulat ko pa lamang ang kwento at may mga updates pa siya. At maaari na habang pinanonood nyo to, meron po mga Pilipino na nakabaon sa lupa, nagsisigaw at nag-aabang kung maliligtas pa sila. And we can only hope and pray na sana nga ay mailigtas pa ang buhay ng mga kababayan nating ito. Gusto ko na tignan nyo itong mga larawan mula sa AP News. Makikita natin kung gaano kataas at gaano karami itong mga basura or rubbish na naglibing ng buhay sa ating mga kababayan. Tignan ninyo maigi at ikumpara nyo doon sa size ng mga sasakyan at ng mga bahay, yung basura. Ang laki, di ba? Ngayon, kung iisipin mong ikaw yung nandyan, malungkot mang tanggapin, pero mukhang malabong mabuhay tayo sa ganyang klase ng sitwasyon. Allah! Patay sila! Allah! Patay sila! Patay! Tingnan pa natin ang ibang mga larawan. Makikita natin yung mga rescuers na kanya-kanya na silang lusong, hakot ng kanilang mga basura, may mga plastic, damit, may mga nakikita pa akong mga wire, mga tolda, iba't ibang klase ng mga malalaking bakal, halo-halo na. At mapapaisip ka, Diyos ko, nako, delikado ngang mabaon dito sa basurang ito. Meron din po mga aerial views no kung saan makikita natin ang naka-zoom out itong pangyayari. Dito mas magiging malinaw na. Merong mga structure ng bakal. Kung hindi ako nagkakamali, parang may mga yero din po no o mga bubong ang mga ito. At kung ikukumpara natin sa traktora, itong mga yero po, ang laki nga ng sakop nito. Bukod dito, nakakaiyak ding makita ang larawan ng ating mga kababayang Cebuano na kanya-kanya na rin po sila ng pag-iyak, umaasa na mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay, buhay man o patay na. Na kahit papaano man lang, malibing sila na may respeto at dignidad at hindi sa ilalim ng mga basura. Tatanong po ako no habang sinusulat ko to, mahanap pa kaya sila? Alam niyo, nakakalungkot dito. Parang hindi ko rin po masyadong nakikita na pinag-uusapan itong trahedyang ito sa ngayon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa mga kababayan po nating Cebuano na nagmensahe po sa akin para talakayin ang importanteng kwento na ito. Dahil hindi lang po ito bastang trahedya. Kung hindi salamin ito kung paano baliwalain ng mga taong nasa kapangyarihan ang ating kalikasan and in turn, ang ating mga kababayan. Makinig kayong maigi sa kwento natin ngayong gabi 30s ha. At sana mabuhay nitong talakayan na to yung ating mga kaisipan and more importantly yung puso natin sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ito ang trahedya ng Cebu Landfill Collapse of 2026. Binaliw Landfill. Ayan siya. Yan ang pangalan ng lugar na pag-uusapan natin ngayong gabi. Kung saan nangyari itong ating trahedya. Sabi nila na ito raw ang main disposal site ng syudad para sa mga household at commercial waste. Diyan talaga tinatambak, diyan talaga tinatapon. At ilang dekada na rin itong tumatakbo at nagpoproseso ng daan-daang toneladang basura araw-araw. Hindi ko alam kung paano natin ma-envision yung tonelada ng basura pero sure ako na napakarami nun. Kaya importante talaga na meron tayong mga initiatives, di ba, for recycling at kung ano-ano pa para makatulong sa ating
kalikasan. Reduce, reuse, recycle. Bago lang din natin ituloy ang kwento, no? Just for context, sinasabi na nagkaroon daw ng temporary dump site sa Asian Energy sa Consolacion at ina-assure ng mga otoridad na patuloy ang garbage collection sa syudad. Hindi naman kasi pwedeng kung saan-saan lang din tinatapon. Sabi naman nila na nag-iisip na raw ng long-term solution para sa solid waste disposal. Sana ay hindi salita lamang. Ngayong alam na natin kung ano ba itong binaliw, di ba? Sisilipin natin ngayon, ano nga ba? At paano nangyari itong trahedya? Magdi-disclaimer lang ako, nakakaiyak po yung eksena, the tragedy. Hapon na raw ito noong January 8, 2026. Wala pa pong isang linggo bago namin i-upload to nang magulat ang mga residente dahil para bang may narinig daw silang kakaiba. Sabi sa mga nababasa ko pong article, ang description ng mga residente doon at mga trabahador, para daw may mga sasakyan na hirap umandar. Marami sa kanila, parang ipinasawalang bahala lang ito. Syempre, sino ba naman kasi yung mag-iisip na merong kakaibang mangyayari sa araw na yon na iba na pala itong naririnig nila. Ang hindi nila alam, pagsapit ng alas 5 ng hapon, marami sa kanila ay magtatapos na ang buhay. Ay! Pahawa na mo! Allah! Patay sila! Allah! Patay sila! Patay! Yung akala nila na sasakyang sira lang umuugang lupa na po pala. Umuugang basura hanggang sa gumuho na nga ang isang parte nitong Binaliw landfill. Napakataas po kung makikita nyo yung front view. Kung saan dose-dose ng mga manggagawa ang natrap sa ilalim ng basura. At mga bakal, mga office structures doon sa barangay Binaliw. Para mas maintindihan natin yung mangyayari, no? Sisilip tayo sa mata ng mga naging biktima ng trahedyang ito. Sa article mula sa Cebu Daily News Inquirer, ibinahagi nila ang kwento kung paano nakaligtas ang isang biktima. Isang lalaking nagngangalang si Joey Boy Gialon. 28 years old na siya at siya yung lalaki dito sa interview na ipapakita namin. Isa raw itong liaison officer sa finance department noong landfill. May opisina sila doon. At ayon sa kwento niya, nasa kantin raw siya bago ang pagguho. At naghahanda na sana siyang umuwi or mag-prepare na magtapos ng trabaho nang bigla-bigla may narinig daw siya mga nagsisisigaw, "Tulong! Tulong!" Ito mga pagsigaw, mga humihingi ng tulong, mga umiiyak, na nasundan ng sunod-sunod na tunog ng mga pagbagsak, bag, paglagapak ng kung ano-ano mga metal, basura, at konkreto. Alam niyo, sabi ni Joey, na walang ano-ano raw ang pangyayari. Nagulat na lang talaga sila. At marami sa mga manggagawa, wala na raw po talagang chance na makatakas pa. Marami sa mga natrap ay naka-assign sa Materials Recovery Facility o tinatawag na MRF. Babalikan natin yan mamaya ha. Itong MRF nakalocate daw malapit doon sa base ng landfill. Kaya alam nyo na kung bakit sila yung nabagsakan. Makikita naman natin sa mga larawan Sabi ni Joey Boy, yung structure daw alanganin talaga dahil katabi nito yung gabundok ng basura. Yung parang opisina nila. At doon pa lang, makukutuban mo na merong mali talaga. Na hindi na-manage ng maayos, na may risk. Kawawa yung mga manggagawa or yung mga residente rin. Dinagdagan niya pa po yung kwento niya at sinabing 7 years na raw siyang nagtatrabaho dito. At sila ng mga katrabaho niya hindi talaga komportable doon sa katabi nilang gabundok ng basura. Na sa loob-loob nila, alam nila parang may mali at may hindi magandang mangyayari. Ito yung sabi niya sa interview, in Tagalog na po natin. Kami mga manggagawa lang kami. Sa nakikita po namin, itong taas ng basura, sobra-sobra po talaga at delikado. Nasa gitna po talaga yung head office kaya sobrang risky. Kung sakali man po na magko-collapse. At yun na nga yung nangyari. Sabi ni Joey Boy, nauna na raw yung panic nang mangyari ang pagguho at yung mga pagsigaw na kinukwento ko sa inyo kanina, karamihan, galing doon sa structure dahil meron daw parte ng building yung bumigay dahil sa gumuhong basura. Kumbaga parang combo na po yung nangyari. Natatakot po ako. Di ko po alam kung ano na yung nangyayari. Ginawa ko lang po talaga yung makakaya ko para makarating dito sa safe na area.
Nakita ko po marami sa mga kasamaan ko hindi nakatakas. Naririnig kong nagsisigaw sila pero hindi malinaw dahil may mga pagsabog doon sa loob ng building. Ngayong alam na po ng mga tao itong mga nangyayaring ito, no, at naibabalita na siya. Kumalat na lalo ito para sa mga taga Cebu. Merong mga naghihingi po ng kasagutan. At yan ay ang mga pamilya. Siyempre, hindi naman po agad-agad masasabi kung ano yung kabuuan ng pangyayari dahil marami sa mga survivors, miski sa mga opisyalis nito, shock pa rin po. At hindi naman ganun kabilis po maiimbestigahan ng lahat. Dahil ang unang focus po talaga, syempre, ay makapagligtas ng mga tao na natrap. So, itong mga pamilya ng mga manggagawang nalubog doon sa basura, naghihintay sila ng kasagutan. Marami sa kanila ang makikita nating talagang hindi mo na mawari kung ano yung mararamdaman habang naghihintay kung buhay pa ba? Patay na ba itong mga mahal namin sa buhay? Hindi na rin nila alam eh. And for this, sisilip ulit tayo sa kwento nila mismo. Galing ulit sa article ng Cebu Daily News. At isa sa mga nag-aabang ng kasagutan ay ang babaeng si Heidi Magdale. 38 years old siya, no? Kapatid niyang babae ang isa sa mga natrap doon sa pagguho. Ang ate niya raw na si Susan Magdale na 47 years old. May 3 anak na nag-aabang sa kanyang umuwi. 6 to 7 years na raw itong nagtatrabaho doon sa landfill. Kawawa naman. Sabi nila na nang malaman nila ang pangyayari, nagkandara pa talaga ang buong pamilya nila na pumunta sa site. Pero medyo nahihirapan din sila makakuha ng impormasyon pag nagtatanong daw sila, sino na po ba yung mga na-rescue? Ano na po ba yung mga nangyayari? Sabi niya na dapat daw ang may-ari magbigay ng malinaw na paliwanag. And hanggang ngayon, hindi pa rin po malinaw ang lahat. Given na apektado na rin yung mga hanap buhay nila na hindi sila nakakapagtrabaho, kakahintay dyan. At may mga nawala na ring buhay. With this being said, nakikita ko na at the same time, hindi rin talaga makapagbigay ng linaw yung mga may-ari o sino mang nagpapamalakad nito dahil medyo magulo na rin po talaga. Rescue operations. Maraming naging obstacles itong rescue efforts at sisilipin natin yan. By 10 p.m. raw, nakumpirma na 9 na manggagawa na yun na-retrieve kung saan meron pang isa ang nakumpirmang patay sa pangyayari. Aakit pa yung bilang na yan. Sabi ni Councilor Joel Garganera, chair ng Cebu City Council Committee on Environment at Vice Chair ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, etong mga rescue operations daw, hirap talaga. Kita naman po natin yung mga debris. Unstable po at hazardous o delikado yung sitwasyon. Which is to me, sobrang ironic. Pasensya na magtatanong na naman ako, no? Kasi the people worked on these very hazardous situations. Bago pa man din sila mahirapang mag-rescue, hirap na pong magtrabaho yung mga tao. Nandun sila sa bundok ng basurahan. Sana noon pa lang, naisip na nila. Pero alam ko na aware po itong mga tao na to, no, na hindi maganda yung kalagayan ng pagtatrabaho nila dyan. Hindi naman po bobo ang mga tao. Pero ang tanong ko, bakit nila hinayaan? Ito, hindi ko mabibigay yung kasagutan nitong katanungan kong ito, ha. Pero may mga permits po ba to? May mga nagha-handle po ba? May mga nagsasabi, okay, fit po para magtrabaho dito? Hindi ko alam kung may mga papeles yan, but hopefully masilip natin sa mga susunod pang mga araw. Sabi nila na ang laki nga daw ng mga bakal. Matitigas sila, tapos yung mga basura, malalambot. So, merong risk of movement na pag natapakan mo to, baka may gumuho na naman, baka may lumubog na tao, hindi mo alam kung may magko-collapse ulit, di ba? Concerned din daw na toxic yung hangin. Kasi puro basura po ito, tandaan natin ha, kung saan maaaring maging danger para sa mga taong natrap ng matagal and even for those na nagre-rescue. So silipin natin ngayon yung MRF na binanggit ko kanina, no, na si Joey Boy yung nagbanggit. Sabi nila na itong MRF naka-base 15 meters mula sa base ng landfill. Ang lapit lang po niyan, halos sabihin natin kung matangkad ka, 15 steps, no? 1 metro kayang hakbangin yan At may cover daw ito na umaabot ng 2,700 square meters. Ang lawak po niyan. So sa ngayon,
wala na rin po akong mabibigay na kasagutan pa sa inyo. Habang sinusulat ko po ito, naghahanap pa rin po sila ng mga katawan sa bundok ng basura. Pero kasalukuyang suspended ang Prime Waste Solution Cebu at nakikipag-coordinate daw sila sa government agencies sa pag-a-assist sa mga apektadong trabahador at mga pamilya. Sino ang dapat sisihin? Ito na ngayon ang importanteng katanungan at mukhang ito na rin ang tinatanong ng mga tao. Meron po akong nahanap na isang article mula sa Inquirer. Sabi, Cebu landfill collapse blamed on structural environmental factors. May mananagot po kaya dito. Structural may nag-approve niyan. Ngayon, kung makikita natin, ito yung front view ng bundok ng basura. Papakita ko lang sa inyo para nakikita ninyo at aware kayo kung gaano katakas yung basura na yan. Hindi mo kailangan maging matalino para masabi na, hala shit, delikado talaga. Pag gumuho yan, may mamamatay talaga. Sabi po ni Cebu City Councilor Joel Garganera na itong pile up o pagpatong-patong ng mga basura sa Binaliw far exceeded safety limits. Sobra-sobra na. Maaaring yung taas, yung bigat ng basura at iba pang mga factors. Hindi na talaga safe. So bakit hinayaan? Sabi niya rin na nagkaroon daw ng mahabang heavy rainfall at maaari daw na ito ay nakapagpahina sa stability ng bundok ng basura, which is similar to what happened to Payatas na diniscuss na rin natin or i-discuss din natin sa mga susunod na araw. Hindi ko sure kung na-upload na po namin siya pero lalagay ko sa ilalim. Sabi niya na yung mga kumpol ng basura madalas daw parang sponge na nag-a-absorb ng tubig. Kung yung mga bundok nga daw nagawa sa lupa at bato nagkaka-landslide, paano pa yung basura na halo-halo na mas unstable, no? Sabi niya, mas mataas pa raw ito sa Marco Polo Hotel na 24 stories. Hindi ko alam yung Marco Polo Hotel na yan, pero ang taas ng 24 stories. Pag tinignan mo raw yung mga truck ng basura sa taas, parang langgam na raw. Sabi niya na yung engineering design at waste management practices ng mga private contractor dapat silipin ng maigi. Which is tama. Yan din yung una kong naisip. Cebu City is in a real crisis. This requires cooperation from everyone. Tapusin natin dyan, no? At itatanong natin ngayon, may buhay pa ba? So ito po yung huling balita na maibibigay ko sa inyo habang sinusulat ko ang kwentong ito. And luckily, there is hope. There's this article from BBC, ang sabi, rescuers race to find dozens missing in deadly Philippines landfill collapse. And as of January 10 po, itong article na ito, nakikipagkarera sila sa oras, umaasa na merong mga maililigtas. Sabi ni Mayor Nestor Arquival, 2 araw matapos ang insidente na meron silang nadedetect na signs of life. May mga buhay pa, may mga humihinga pa. However, 4 na po yung determined na patay as of this article, ha? And hanggang gayon, aminado yung mayor na meron pa rin yung mga challenges na sinasabi ko sa inyo kanina sa pagre-rescue. Marami din daw sa mga crew, syempre kailangan mag-abang ng mas magandang equipment para mailigtas ng ayos yung mga nakalibing na buhay sa basura. Authorities confirmed the presence of detected signs of life in specific areas, requiring continued careful excavation and deployment of a more advanced 50-ton crane. Hindi ko po alam kung paano nila na-detect tong signs of life. Heat scanner ba? Yung mga ganung bagay ba? Wala na po akong mahanap pero sana may makuha pa sa kanila ng buhay. Himala. Babalikan lang natin ang mga pinaka-importanting tao sa kwentong ito po at yan yung mga pamilya ng mga biktima at ang mga biktima. Marami po dito sa mga pamilya, wala pang kaalam-alam. Buhay pa ba yung mahal nila sa buhay? Ang hirap man po tanggapin pero sa tingin ko, marami sa kanila, naghihintay na lang sabihin na, sige na, sabihin nyo na, patay sila, gusto lang namin makuha yung bangkay nila. Parang ganun na lang, di ba? Para magkaroon kahit papano ng closure. Pero sa kabila nito, syempre bilang Pilipino, hindi mawawala yung pag-asa na kahit papaano magkaroon ng isang milagro at buhay pa yung kanilang mga kamag-anak. Taos-puso po ang aking pakikiramay sa ating mga kababayan na naging biktima ng kwentong ito.
At sana sa pagdidiscuss ng kwento, mapaisip tayo, no? At ma-pressure kung sino man yung dapat ma-pressure, kung ano dapat yung ibigay dito sa mga biktima at sa pamilya nila sana maibigay. 'Di ba? Ito yung mga tanong natin. Dapat ba na mas ayusin yung mga waste management? Hindi lang syempre sa Cebu, kundi sa buong Pilipinas. World problem po ito ha. Sino ang dapat sisihin? Yung mga tao ba na walang choice kung hindi tumira? May mga ganyan di ba? Ba't kasi kayo nandyan tumitira? Di ba? Ba't kayo dyan nagtatrabaho? Sinisisi sila. O yung mga pribadong kumpanya na kumikita sa pagtatambak nitong basurang ito. O yung mga opisyal na may kapangyarihan magpatupad ng tamang sistema pero pinipiling manahimik. Hindi po ako makakapagsabi niyan. Bibigay lang ako ng katanungan. Kailangan pa nating hintayin ang kabuuan ng kwento. Ang trahedyang ito ay hindi lang bastang kwento ng isang gumuhong landfill Kwento rin ito ng gumuhong pananagutan. Hanggat hindi po natin tinatanong kung sino ba dapat ang responsable at ano ba yung papel natin mismo bilang mamamayan, mananatiling tahimik itong mga basurahan na ito. Habang ang mga nasa laylayan, patuloy po na nalilibing hindi lang ng basura, kung hindi ng kapabayaan. Pero sana, hindi pa matapos dito ang lahat. Sana ay may mga mailigtas pa ng ayos sa mga nakalibing sa basura. At sana ay maisipan ng mga taong nasa kapangyarihan na baguhin ang sistema ng pagmamanage ng ating mga basura. And more importantly, tayo rin mismo. Ano ba yung magagawa natin? Para kahit papano, mabawasan man lang ang araw-araw na tonelagang basura na pinoproduce nating lahat. Ito po yung huli kong katanungan para sa inyo. Pero bago yan, mag-like, subscribe at notification bell kung gusto nyo po makarinig ng mga insightful na kwento na dinidiscuss natin sa pang-araw-araw. Marami po tayo dito sa ating channel. Ito yung ating question of the day. Sino ba sa tingin mo ang dapat managot sa pangyayaring ito? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento. Kung gusto nyo po na mag-distress at magbanlaw sa mga mabibigat nating kwento, promote ko lang yung aking second channel, yung vlog channel ko. Ilalagay ko po sa ilalim ang link. Paalam, 3Ds!